Confirmed na ang balitang matagal nang hinihintay ng maraming SSS pensioners. May usapin ngayon tungkol sa posibleng 3,000 buwanang dagdag sa SSS pensyon na sinasabing magsisimula sa Enero 12, 2026. Marami ang nagtatanong kung ito ba ay totoo, sino ang kasama, at paano ito ipatutupad. Kaya sa usapang ito, himayin natin ng malinaw at direkta ang lahat ng detalye base sa impormasyong umiikot at sa lohika ng umiiral na sistema ng SSS pensyon upang mas maintindihan ng bawat pensyoner ang tunay na sitwasyon. Una sa lahat, mahalagang linawin na ang salitang confirmed ay kadalasang ginagamit upang ipahiwatig na may malinaw ng direksyon o plano ukol sa pension increase. Ang 3,000 buwanang dagdag ay hindi simpleng cash aid lamang, kundi isang usaping may kinalaman sa pangmatagalang adjustment ng pensyon. Ang ganitong halaga ay malaking tulong, lalo na sa mga pensioners na umaasa lamang sa buwanang pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot, kuryente, at iba pang pangangailangan. Ang petsang Enero 12, 2026 ay madalas na binabanggit bilang target na simula ng implementasyon o rollout ng pension adjustment. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na sa sistema ng SSS, ang mga pagbabago sa pensyon ay kadalasang ipinatutupad sa pamamagitan ng phased implementation. Ibig sabihin, hindi lahat ng pensioners ay makakatanggap ng dagdag sa eksaktong parehong araw. Ang Enero 12 ay maaaring magsilbing opisyal na simula ng implementasyon, ngunit ang aktwal na pagpasok ng dagdag ay maaaring depende sa pension schedule, bank processing, at iba pang teknikal na aspeto. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang posibleng kasama sa 3,000 buwanang dagdag. Karaniwan, ang mga pangunahing benepisyaryo ng SSS pension ay ang retirement pensioners, disability pensioners, at survivor pensioners. Sa mga nakaraang pension adjustments, ang mga grupong ito ang kadalasang isinasaalang-alang. Subalit, hindi lahat ng pensioners ay automatikong makakatanggap ng parehong halaga ng increase. May mga salik na tinitingnan gaya ng kasalukuyang pension amount, haba ng kontribusyon, at petsa ng pagre-retiro. May posibilidad na ang 3,000 ay isang maximum increase o pinagsama-samang adjustment na maaaring maranasan ng ilang pensioners, lalo na yaong may mas mababang pensyon sa kasalukuyan. Sa ibang mga kaso, ang dagdag ay maaaring ipatupad sa anyo ng graduated increase, kung saan mas malaki ang tulong sa mga mas mababa ang natatanggap na pensyon. Ito ay ginagawa upang mas maging patas at mas maramdaman ang tulong ng mga nangangailangan. Maraming pensioners ang nagtatanong kung kailangan ba nilang mag-apply para makatanggap ng dagdag na ito. Batay sa karaniwang proseso ng SSS, ang mga pension increase ay kadalasang automatikong ipinapasok sa buwanang pensyon ng mga qualified beneficiaries. Ibig sabihin, kung ikaw ay aktibong pensioner at wala kang problema sa records, hindi mo na kailangang mag-submit ng bagong application. Ngunit napakahalaga na siguraduhing updated ang iyong personal information at bank account details sa SSS. Ang mga pensioners na may problema sa kanilang bank account, tulad ng closed o dormant account, ay maaaring makaranas ng delay sa pagpasok ng pensyon at ng anumang increase. Kaya isang mahalagang paalala ay i-check ang status ng inyong bank account at siguraduhin ito ay aktibo at tama ang detalye bago sumapit ang Enero 2026. Ang simpleng pagkukulang na ito ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang abala. Isa pang mahalagang tanong ay kung retroactive ba ang 3,000 buwanang dagdag. Ibig sabihin, kung sakaling maantala ang implementasyon, ibibigay ba ang naipong halaga para sa mga nakaraang buwan? Sa ilang mga nakaraang pension adjustments, may mga pagkakataon na ang increase ay ibinibigay retroactively. Gayunpaman, ito ay nakadepende pa rin sa opisyal na patakaran na ipapatupad. Hanggat walang malinaw na anunsyo, hindi dapat agad ipagpalagay na retroactive ang dagdag. Para naman sa mga bagong magre-retire bago o mismong Enero 12, 2026, madalas ding itanong kung kasama ba sila sa pension increase.
Sa pangkalahatan, ang mga bagong pensioners ay maaaring makinabang sa anumang pension adjustment basta't sila ay opisyal ng pensioner sa oras ng implementasyon. Ngunit muli, ito ay nakadepende sa eksaktong guidelines na ilalabas. Kaya mahalagang maging maalam at updated sa mga anunsyo. Ang 3,000 buwanang dagdag, kung ganap na maipatupad, ay malaking hakbang sa pagpapagaan ng buhay ng mga senior citizens. Sa kasalukuyang ekonomiya kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ang dagdag na ito ay maaaring makatulong sa mas maayos na pagbabudget. Gayunpaman, mahalaga ring maging realistiko. Ang pension increase ay tulong, ngunit hindi nito tuluyang masusolusyunan ang lahat ng gastusin. Ang maingat na paghawak ng pera ay nananatiling mahalaga. May mga maling balita ring kumakalat na nagsasabing lahat ng pensioners ay tiyak na makakatanggap ng eksaktong 3,000 simula Enero 12, 2026 nang walang anumang kondisyon. Dito mahalagang mag-ingat. Hindi lahat ng impormasyon sa social media ay tama. May mga content na gumagamit ng malalaking numero at salitang confirmed para lamang makakuha ng pansin. Ang pinakamainam pa ring gawin ay hintayin at sundan ang opisyal na pahayag ng SSS. Kung sakaling may alinlangan ang isang pensioner tungkol sa kanyang eligibility, mas mainam na direktang makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng kanilang opisina, hotline, o opisyal na online channels. Iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga hindi kilalang individual na nangangako ng mabilis na release ng pension increase kapalit ng bayad. Tandaan, walang bayad ang pagproseso ng pension increase. Sa usapin ng PETSA, ang Enero 12, 2026 ay maaaring mahalagang marker sa timeline ng pension adjustments. Ngunit tulad ng regular na pension release, maaaring sundin pa rin ang staggered schedule kung saan iba-iba ang petsa ng crediting depende sa pension number o bank processing. Kaya kung hindi agad pumasok ang dagdag sa mismong petsang iyon, hindi ito agad nangangahulugan ng problema. Para sa mga pensioners na umaasa sa cash payout, maaaring may itinakdang schedule ang SSS o ang kanilang partner payout centers. Ang pagsunod sa tamang petsa at oras ay makatutulong upang maiwasan ang siksikan at abala. Ang pagdadala ng tamang identification at mga kinakailangang dokumento ay mahalaga rin. Ang papel ng pamilya ay napakahalaga sa ganitong mga usapin. Ang mga anak at kamag-anak ay maaaring tumulong sa pag-monitor ng updates, pag-check ng bank accounts, at pag-assist sa mga senior sa pakikipag-ugnayan sa SSS. Ang malinaw na komunikasyon sa loob ng pamilya ay nakatutulong upang maiwasan ang kalituhan at maling akala. Habang papalapit ang Enero 2026, inaasahang mas dadami ang tanong at diskusyon tungkol sa 3,000 buwanang dagdag. Normal ito dahil nais ng bawat pensyoner na makasigurong matatanggap ang kanilang karampatang benepisyo. Ang pinakamahalagang gawin ay manatiling kalmado, maging mapanuri sa impormasyon, at huwag magpadala sa takot o sobrang pag-asa na walang sapat na basehan. Sa kabuuan, ang balitang 3,000 buwanang dagdag sa SSS pensyon na sinasabing magsisimula sa Enero 12, 2026 ay isang positibong usapin na nagbibigay ng pag-asa sa maraming pensioners. Gayunpaman, mahalagang unawain na ang implementasyon nito ay maaaring may mga kondisyon, schedule, at proseso na kailangang sundin. Hindi lahat ay sabay-sabay, at hindi lahat ay pare-pareho ang matatanggap. Ang tunay na susi ay kaalaman. Kapag alam mo ang proseso, ang iyong karapatan, at ang tamang impormasyon, mas magiging handa ka sa anumang pagbab.